Ano raw, Malacanang consoled the families of the deceased while vowing to extend assistance to their bereaved kin. Kailan yan? Ngayon? Ngayon yung inaalo, yung, kunyari, nakikiramay kayo. Ngayon? Sa mga pamilya? Ngayon lang eh. Kailan namatay itong mga to? Yun ang tanong. Ba't hindi alam ng pamilya? O wala kayong ginawa? Mga kaibigan, no? Makukuha ba sa ganyan yan? At sila raw, pati daw yung 282. Tinulungan daw ang pamilya. Ano? Na namatay sa Kingdom of Saudi Arabia, 282. Inutusan na raw na ang mga agencies para tulungan yung pamilya. Kung hindi nga ho, nagalit yung hari dahil sa pagtenga nila, pagpapabaya nila sa mga kababayan nating nangamatay sa Saudi Arabia, hindi pa ho sila kikilos. Ano silbi nung dyan? Nung ating embahada? Ano ginagawa ng mga yan? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, di ba yung ipinalabas sa television, na-picture yan Nag-post sa social media yung mga pinakikita, naghahalukay ng basura, ang mga OFW. Ano sabi nung ambassador doon ng Pilipinas? Drama lang daw yun. Anak. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Yan, mga kaibigan. Drama. Ito, drama rin. Ano tawag mo rito sa mga patay na pinabayaan ninyo dyan? Ano masasabi nung damuhong ambasador na yan ng Pilipinas sa Saudi Arabia? Mga kaibigan. By the way, malapit na ho pala tayong meron tayong 1 oras na programa sa radyo. Malapit na hong magsimula. 1 oras lang. Kaya, ang gagawin ko, 2 oras tayo sa live streaming natin at masakop natin yung 1 oras na tayo po ay mapapakinggan sa radyo. Malapit na ho yan, abangan ninyo, mga kaibigan. Sa radyo, 11 to 12 tayo. At dito sa live streaming, 10 to 12, diretso ho yun. Hanggang sa tayo po ay mapakinggan, alas 10 hanggang alas 11, ididiretso natin yan ng alas 11 hanggang alas 12 na mapapakinggan tayo sa radyo, mga kaibigan. Malapit na ho yan. So ngayon, ito, balikan natin itong mga pinag-uusapan natin at saka iba pang balita. Tingnan ninyo hindi tayo, lagi nating sinasabi kung ano ang dapat gawin sa pagpapatupad ng mga patakaran para hindi sila napapahiya. Sino ba may gustong mapahiya kayo? Makapal lang talaga ang mukha nitong mga ito Ang gusto kasi kumita lang At masabi lang, meron kaming pinatupad. Pinatupad na kagaguhan. Tingnan ninyo. Sunod-sunod
ang naging aksidente. Saan? Sa EDSA. Ang naitala ng MMDA, nitong Hunyo. Di ba nagguguhit sila ron, naglagay pa ng barrier? Di ba? O yun, aksidente inabot. Ito, ayon po sa balita, nakapagtala ng sunod-sunod na aksidente ang MMDA sa bagong lagay. Ito yung, kasi naglagay ng bicycle lane eh, di ba? O, naglagay ng harang, concrete barrier. Yun lang mga dating concrete barrier dyan eh. Ilan ang pinatay niyang concrete barrier na yan nung itayo ni Bayani Fernando yan, di ba? Oh. Ngayon, eto ho, sunod-sunod daw ang aksidente. Di ba sinabi natin, iniisip niyo ba yan? Pagmumula ng aksidente ang ginawa ninyong yan eh. Unang-una, wala sa sentido komun yan. Ang traffic ng EDSA, sisikipan mo pa. Babawasan mo pa yung linya. Ibibigay mo sa bisikleta at bali ba, yung bisikleta, aksidente yun. Mangyayari doon. Yan na nangyari. Ayon mismo sa kanila, sila na nagre-report. Oh. Mula daw June 1 hanggang June 19, nakapagtala ng isang aksidente kada araw. Dahil sa mga nasabing concrete barriers. Yun ang ginagamit nilang dahilan. Hindi yung kabobohan nila. Yung concrete barriers ang may kasalanan. Mga kaibigan, na inireklamo ng mga motorista. Yung motoristang ang inireklamo, concrete barriers, tanga rin yun. Ba't mo irireklamo yun? Ba't hindi yun naglagay ang ireklamo mo? At sabihin mong tanga. Kaya nga sinasabi natin, bago kayo magpatupad, kayo muna sumubok. Yung pinatutupad nila, yun lang subukan eh. Para malaman nila, siraulo nila. Ito ba, mangangailangan pa ba ng sertifikasyon to sa mental hospital? Para malamang may mga diferensya sa utak ito, mga kaibigan. Bago pa nila ipatupad yan, sinasabi natin, ba't kayo naglalagay niyan? Di ba? Ayon mismo kay Bong Madaldal, puro salita ni Briha, mga kaibigan, naglagay naman daw sila ng hazard markers para maging gabay ng mga motorist. Karamihan anya sa dahilan ng aksidente ay nakainom na driver. Nagse-cellphone na driver o kaya naman ay over-speeding. Hindi, mali ka. Ang mali, yung pinatupad nyo. Hindi nyo pa nga pinatutupad, alam na namin eh. Aksidente. Di ba sinabi ko, magkakaroon ng aksidente yan? At yung iba rin yata, sinasabi rin yan eh. Kasi sentido komun yun. EDSA yan eh, ang bibilis ng sasakyan dyan eh. Pag mabilis ang sasakyan, delikado yung bisikleta. Nilagyan nyo pa ng barrier. Nung araw, walang araw na hindi namamatay sa barrier dyan. Yung concrete at saka yung nilagay ni Bayani Fernando nung araw na parang chicken wire. Ang daming bumangga dyan, mga kaibigan. Kaya yung iba, nung tumakbong presidente tatakbong presidente si Bayani nun natakot siyang iboto eh. Bakit? Baka raw pag nanalo yan, yung runway ng airport, lagyan ng U-turn islat eh. Kaya hindi siya nanalo eh, nung kumandidato, di ba? Ba't ka namin iboboto eh, kung lagyan mo ng yun? Ng U-turn islat yung runway ng aeroplano, di ba? Pinaglalagyan niya ng yan eh. Dati, U-turn islat, yung mga karsada, di ba? Yan ang talagang Hindi naman sila, hindi na sila nahihiya kung maging failure.
Middle name na nila yun eh. Ba't pa sila maiiya? Bong Failure Nebriha, Jojo Failure Nebriha. Si Danny Kumikita Lim. Failure. Wala namang pinwestuhan si Danny Lim na kwan eh. Nagtagumpay eh. Kaya ngayon, pinagtatawanan kayo eh. Pakudeta-kudeta kayo. Nung kayo, alam nyo, madali yung pumuna kayo nung araw, di ba? Laban-laban sa gobyerno. Napi! Nationalist daw sila, oh. Makabayan daw sila, oh. Nilagay sa custom, ano nangyari? Mga kaibigan, nagtagal ba? Bakit hindi nagtagal? Ano dahilan? Di ba corruption? Yan ba pagmamalaki ninyo? Hindi kayo dapat pagtiwalaan. Mga kaibigan, nationalist daw sila, makabayan makabansa, mga ganon, di ba? Sipin mo, yung pala, gusto lang magkapwesto sa gobyerno? Gusto lang palang kumandidato? Di ba congresswoman yung asawa niya yata o siya? Party list, sindikato. Hindi alam ng tao, sila yung mga uupo. Di ba? Ang daming party list na naloko, nakapanloko eh. Hindi alam sino mga nominee. Mga kaibigan. Kaya tigilan nyo na yan, yung mga yan. Talagang masisira yan. Hindi ang may problema dyan yung barrier. Ang may problema dyan kayo. Pinagpipilitan nyo para may kita kaagad. Di ba? Bahala na sumabit. Total, hindi naman tayo ma-aksidente. Sila naman eh. Di ba? Pag na-aksidente sila, kasalanan ng barrier. Hindi natin kasalanan. Mga kaibigan. Di ba? Yung barrier, hindi naman kumikilos yun eh. Binangga mo eh. Di ba? Yun ang kakatwiran nila. Katwiran ni Fernando nung araw yun eh. Pag kami na-aksidente rin sa mga pinagagawa niya, sabihin niya, hindi naman gumagalaw yan eh. Ikaw yung gumagalaw eh. Yung na-aksidente eh. Di ba? Anong kasalanan ng barrier tsaka nung chicken wire na pinagkakabit ko dyan? Ikaw yung bumangga doon. Mga kaibigan. Naglagay pa nga si Bayani Fernando ng kwano, no? Yan, barrier, yung chicken wire din. Yung pagbaba mo ng ano tawag nito? Bumaba ka rin sa bus. Layo ng lalakarin mo. Para ka makapasok doon sa, dito sa island. Ang layo. Tapos ang taas-taas pa naman ng MRT. Simo, lalakarin mo yun, kung sasakay ka ng MRT, babalik ka na naman pabalik para ka makasakay doon makaakyat doon sa hagdan ng LRT. Sabi nung isa nakasabay ko ron eh. Sinitanang ko ng MMDA. Ba't ka niya dyan lumalakad bawal dyan, doon ka dapat maglakad. Sabi nung matanda. Tawagin mo nga dito yung amo mo, si Fernando. Bakit Para malaman niya, si Raulo niya, siya paglakarin mo rito. Mga kaibigan, tingnan ninyo, araw-araw pala may aksidente na riyan. Hindi nga tayo nagkamali. Hindi ho ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! May nagtatanong kagad dito, kailan umpisa ba? Antayin ninyo. Subaybayan nyo to para malaman ninyo kung kailan. Hindi ko pa sasabihin kung kailan. Malapit na. Diba ho? 10 to 12 ang ating live streaming. Yung 11 to 12, mapapakinggan sa radyo. Yun ang... At saka ako nasasabihin din kung anong radyo.
Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Meron na namang isang underground medical facility o hospital ng mga inchik na tumatanggap lamang ng exclusively mga GI o genuine inchik na galing China na nagkakalat at naghahasik dito ng lagim na COVID. Ano ba mga dapat gawin talaga ng gobyerno? Pauwi mo yung mga inchik. Hindi lang mapauwi. Bakit? Hindi nyo may pagtapat ng diretsyo. Lahat ng kahayupan ginagawa rito, tingnan ninyo. Lahat ng illegal. Tatayo ka ospital, wala kang lisensya. Manggagamot ka, wala ka namang permiso. Anong klase yan? Ano namang kababuyan itong ginagawa? At meron pa ngayon, may sarili pa, pupunta ka sa presinto, may Chinese desk. Lahat ng concern ng inchik, doon mo dadalin. Ibig sabihin, lahat ng pagkakapirahan, doon mo dadalin. Kawawa naman yung mga pulis, walang kinikita. Ang bait ng PNP sa inchik, May sarili silang action desk. Buti pa sila Ngayon, isa na namang underground medical facility o hospital na nagsisirbisyo exclusively sa mga GI na pinaniniwalaang merong sakit na coronavirus. Ang ni-raid daw sa Parañaque na naman. Pangatlo na sa Parañaque. Sabi ko nga sa inyo, marami yan Pinasara mo tong isa. Meron na naman magbubukas. O kaya sabay-sabay pang bukas yan. Hindi lang nadidiskubre. Pinunkesyo, nilusob daw ng mga pulis. Diyan sa multinational avenue. Sa multinational village to. Diba? Yung building, Morgana building, ni-raid nila. Mga kaibigan. Etong multinational, hindi lang ospital ang nandyan ng inchik. Di ba bago pa yung mga ospital na yan, nagreklamo mismo sa Senado? Kasi ang otoridad, wala namang ginagawa Sa Senado nagpunta yung mga homeowners. At sinabi nila na napakaraming inchik doon, umuupa ng bahay. Mga pogo, nagsiservisyo sa pogo. Yung mga empleyado ng pogo, lahat naman marami. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang concern sa security ng Pilipinas at kung ginagampanan ng ating intelligence community sa mga law enforcement agency ng gobyerno ang kanilang tungkulin, marami silang mahuhuli. Subukan ninyo i-raid nyo yung mga tinutuluyan ng mga inchik, kundi makakuha kayo ng shabu, baril, lahat ng illegal. Bakit natin nasabi yan? Yung mga unang raid nga, nung hindi pa natin alam itong mga underground hospital na ito, wala pa yan. Pagka nagkakaroon ng raid o may nahuhuling mga grupo ng inchik, may mga baril, may droga Saan ba tumutuluyan? Di puntahan mo yung tinutuluyan. Meron, di ba, yung nahuling droga na 5 billion, nawala na, di ba? Natabunan na Bakit? Malaking iskandalo yan. Saan dumaan? Sa customs. Nag-imbestiga ba? Natuloy pa ba yung investigasyon? Wala na. Na sinasabing makakagamot sa ubo, lagnat, trangkaso,
at COVID-19 at sexually transmitted disease. Sabi nga sa inyo, yung pananatili nila rito, yung presence nila rito, kawan mo yan. Napakalaking panganib. Bakit sila? Mga kaibigan, hindi sinisisi kailanman ang gobyerno. May ospital, At ang mga gamot na nahuhuli, ebidensya. Yun na magsasabi. May error na tayo. Yun ang makapagsasabi, yung mga ebidensyang nasamsam. Bakit may gamot ng COVID? Kung wala silang gamot. Kung wala pang gamot yan. May gamot na yan. Talagang sinasadya lang ba dito sa atin na patuloy palakihin yan? Pagkatapos sinyo mga Pilipino, pero yung nagkakalat, hindi. Mga kaibigan, yan ang tanong Kaya ito si Anyo, tignan ninyo sinasabi nitong si DILG Secretary. Hindi raw po lalaki ang bilang o madadagdagan, tataas ang bilang ng COVID, kaso ng COVID sa Pilipinas, kung ang publiko daw makikipagtulungan. Ano? Ano sabi nyo? Pakiulit nga. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Isipin ninyo, mali daw yung paniwala, Maling paniwala daw, yung mga nasa ilalim ng less restricted general community quarantine, are free from the virus. Teka muna, bakit ganon? Publiko, sino ba naghigpit? Kayo. Sino nagluwag? Kayo rin. Ano sabi natin nung mahigpit? Balak ng luwagan? Huwag niyong luwagan. Ituloy niyo na. Bakit? Common sense. Yung nire-report ng DOH, hindi bumababa. Hindi tumitigil. Patuloy na nadadagdagan. Hindi ba logic yun? Hindi ba common sense yun na huwag mo muna luwagan? Niluwagan nyo. Patuloy pa rin sa pagdami. Ngayon, ang bawat mamamayan dapat pinakaunang frontliner. Kung aalagaan mo sarili mo, sumunod ka sa patakan. Sumusunod naman Alam nga namang niluwagan ninyo, hindi sila lalabas. Kaya sila lumabas, niluwagan nyo eto nga, ayaw nyong gawin Huwag na tayong maglokohan. Kasi wala naman kayong ginagawa Laban sa COVID-19 Wala kayong konkreto na ginawa. Katulad sa New Zealand. Kesyo konti ang tao. Hindi konti tao doon. Walang in-check. Walang ospital ng in-check. Lahat ng wala. Lahat ng meron dito, wala ron. Na siyang pinagmula ng sakit na yan. Kaya madali nila na-contain. Yung pong, salot na dala ng China. Kung makikipagtulungan daw, ang sama ng dating, mga kaibigan. Kung makipagtutulungan daw ang publiko, hindi raw tataas. Ang dahil pa sinasabi nito, puro walang kabuluhan. Ngayon, iwanan na natin yan. Alam na natin wala silang ginagawa di ba, ang challenge nga natin ba't di nyo na lang ganito gawin nyo?
Yung ECQ, ibalik nyo. Di ba? Kami na nga nananawagan sa inyo, ibalik nyo. Bakit? Kasi kahit niluwagan nyo yan, hindi naman kami lumalabas eh. Wala ka namang karapatan lumabas muna eh. Kahit na ipagpatuloy nyo yung eskwela, wala naman kaming papapasukin eh. Anak namin, hindi namin papapasukin. Kayo na lang lahat. ECQ nyo na lang. Lahat. Wala na lahat muna. Lugi negosyo. Di patakbuhin nyo ang negosyo, kayo-kayo na lang lumabas. Lahat ng nagsisip-sip sa gobyerno, yan ang palabasin ninyo. Di ba? Yung pangkaraniwan tao, wag na. Ano tayo lumabas? Di kayo nandiyan kayo sa labas, pag nagbagsakan ng negosyo, di kasalanan nyo. Kasi kung lumalabas kami, bagsak pa rin ang negosyo, baka isisi nyo na naman sa publiko yan. Lahat ng mangyayari, sisisi nyo sa publiko dahil wala kayong ginawa. Ngayon, ituloy nyo na, ECQ, hanggang 2022, payag na ako. Marami nang papayag dito. Ang problema nga lang, yung magugutom. Sigurado, magugutom tayo. Bahala na. Di ba? Ang gusto namin, sumunod na lang eh. Sumunod na lang tayo. Doon mo kami pasukunurin sa hindi kami masisisi. Di ba? Wag na. Trabaho. Wala nang trabaho. Aral. Wala nang aral. Pagkaiba na presidente, mag-aaral na kami. Tsaka na kami papasok sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, ako titigil magsalita eh. Ituloy nyo yung ECQ hanggang 2022. Ang pamagat niya, COVID-19 to 2022. To 2022. Di ba? COVID-19 to 2022 na. Yun ang slogan nyo. Kasi, ano pinaggagawa nyo eh. Wala namang nangyayari. Ang pera, wala. Napakalaki na ng nautang ng administrasyong ito. Alam ba ninyo magkano na ang utang ng Pilipinas na pinalobo? Puro sa COVID-19 ang sangkalan ng utang. Ang utang panlabas natin ngayon ay umaabot na po sa $81 billion. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito po, pinagpapauna ko na. Matapos man itong pandemya na ito, sa malaot, madali, malaki na ho ang problema nating mga mamamayan. Marami sa atin, matatagalan pa. Isa sa mga apektado nito, mga working musicians. Wala na. Matatagalan na yan. Tanggapin na ninyo katotohanan. Paano gagawin? Ganun na lang ba yun? O hindi ka nakikilos? Mag-iisip ka muna. Ito payo ko sa inyo. Kasi ramdam ko na ang hirap At wala na tayong alam kung ano mangyayari. Yung mga dating negosyo, ang laki na ng epekto niyan. Kahit na ibalik sa normal na buhay tayo, yung wala nang mga restriction, napakahirap na makabangon. Ano pa ipangkakain ng tao sa mga Jollibee, mga McDonald's na yan?
Wala na. Kayong mag-isip. Wala na rin trabaho. Kasi yung mga employer, wala na ipapasweldo sa inyo eh. Ang kailangan muna nila, pag-isipan nilang mabuti, planuhin, yung dating bilang ng workers nila, hindi na nila kaya ngayon yun. Mga kaibigan, kailangan muna nilang magsimula, at makapundar ulit, makapag-establish ulit. Wala na. Pag-isipan nyo mabuti. Hindi siya, ito'y paghahanda na dapat din pinag-iisipan. Walang nagtuturo sa inyo. Dapat sa gobyerno, kung matino lang itong gobyerno to, ang dami nating agency, wala namang ginagawa yan, dole. Ayun, kung di pa nagalit yung hari, walang gagawin si Bello, kundi dumaldal. Daldal lang yan eh. Kasi hindi pagkakakitaan eh. Kung ang problema ngayon eh, kung malasakit lang ang gagawin mo, wala kang kikitain. Kailangan doon sila sa may kikitain. Kailangan i-quarantine mo yung OFW ng matagal sa motel, tsaka hotel. Bakit? May kickback doon eh. Pera ng OWA yun eh. Pera ng OFW yan. Ngayon, ang dapat na ginagawa sana ng mga agency ng gobyerno, nag-iisip. Gumagawa na ng programa. Diba? Pinag-aaralan na nila, may study ng ginagawa dapat kung paano. Matakbo pa ba tayo? Kung paano i-reinvent ang mga profesyon ng tao o ang mga linya ng hanap buhay ng tao. Di ba dapat ginagawa yan na study? Wala silang ginagawa niyan. Ito, isa sa affected sector. Hindi nga lang ganong kalaki, pero sector pa rin ito. Ang mga working entertainers, working musicians. Kailangang i-reinvent na ninyo ang inyong sarili. Tandaan nyo yan. Yung mga venue, bumalik man tayo sa normalization, dalawang bagay lang eh. Maaring marami na ang hindi muna kukuha ng live entertainment. Ito yung mga working. Wala na muna. O kung kukuha man yan, magbabawas na yan. Hindi na kamukha ng dati. So, kailangan bilang musician, entertainers, nag-iisip na kayo ngayon. Paano nating i-reinvent ang ating sarili? Hindi ba? Para tayo na ating kakaharapin. Di ba? Paano nating pakikinabangan itong napaka gandang talent na meron ng mga Pilipino. Yan ang unang-unang dapat na ipinag-iisipan na. Tumatakbo ba tayo? Sigurado ka? Nakahinto na kasi ito eh. So ngayon, mga kaibigan, kailangan ng mga entertainer, i-consider na ninyo. Di ba ngayon nagla-live kayo para lang mailabas yung ating stress, di ba? Number 1 yun. At saka makapagpasaya ka ng mga tao. Magkaroon ka ng communication ulit sa mga tao. Kasi isa yan eh. Magiging problema ngayon ng mga tao yung wala na. Stress ka, wala ka ng yung interaction na sa mga kaibigan, kamag-anak, wala na eh.
parang baliwala na ang buhay sa'yo. Di ba? Oh, wag naman kayong mawawala ng pag-asa. Ang kailangan lang, mag-isip. Ano ba ang pinakamagandang maisip ngayon? Umisip kayo. Total nagagamit ninyo ang social media kung paano kayong kikita. Halimbawa, nagla-live ka ng Facebook. Ba kailangan natin mabuhay pare-pareho? Yung talent mo, inilalabas mo dyan, kumuha ka ng mga kaibigan, customer, na magiging customer mo. Diyan sa pagpe-Facebook mo. Di ba? Ipunin mo sila. Di ba? Sa isang gabi, may nanonood sa'yo, mga 20, 30. Di ba? Oh. Kung yan, mga follower mo yan, nung ikaw ay tumutugtog, baka naman pwede silang magbayad doon sa kanta mo. Yung performance na gagawin mo. Sa bahay kayo magpe-perform. Kung banda kayo, nasa bahay kayo. Kung singer ka, nasa bahay ka rin. Di ba? At nakapagre-request sila sa pamamagitan ng live streaming. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Oh. Pero ikaw, mag-umpisa ka sa 10 tao. Baka naman pwedeng tulungan nyo ko, di ba? O baka naman sa halagang 100 piso. Once a week Itong 10 ito, makasampu kami, 10 audience ka, di may 1,000 ka. Di ba? O araw-araw, may schedule ka. Di ba? Nasa bahay din yung nanonood sa'yo. Pwede sila mag-request at nakikinig sila sa'yo. Di ba? I-reinvent ninyo pansamantala ang inyong sarili para tayo makaagapay doon sa kakaharapin pa nating hindi na matatapos ito. Itong salot na ginawa na ito ng mga punyetang yan, mga kaibigan. Mga hayop na yan. Bago tayo, ika nga po sumobra. Sana napakinggan tayo ng mga entertainers. O, halimbawa, sa isang gabi, ipunin mo, sino ba ang pwede makinig sa iyo sa gabing ito? Sa gabing ito, gano'n. Hindi mo kailangan na maraming views. Ang kailangan mo, yung manonood sa iyo parang bilang customer. Di ba? Bilang tip lang nila sa iyo yun Nakatulong sila sa iyo. Baka pwedeng ganun. Di ba? Pwede yun kung may kaibigan ka mga 10. Oh, di ba? Hindi mabigat yun. Baka yung iba kung sumobra pa ibigay sa iyo Kasi once a week mo lang sila magiging customer. Gagawa ka ng parang members ka ngayon Lunes, may member ka na manonood sa iyo ng Martes, may member ka na manonood sa iyo ng Miyerkules, ng Huwebes, ng Biyernes. Iba-iba yun. Huwag mo naman samantalahin na gabi-gabi. Kailangan magbayad sila ng 100 sa iyo. Huwag. I-schedule mo sila. Sa isang gabi, makasampu ka, may 1,000 ka. Kung makadalawampu ka, kung may magbigay ng sobra pa ron. Diba? Yun ang gawin ninyo. I-reinvent ninyo ng konti. At baka meron pa kayong mas maganda pa na maidadagdag at maiisip. Binabati natin ang ating mga katropa, mga kaibigan, no? At mga sumusubaybay sa atin. Si Ray Bonifacio, isa pong veteran musician. Ang pangalan ng kanilang banda nung araw sa Japan, Halimaw. Lalaki po yun. Si Ray Bonifacio ay nasa California po. Ang mga katropa natin, Arlene at Mon Barria sa Amsterdam, Carol Torres Briño, Carmela Torres Balcos. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at si Carolina Luge. Siyempre, binabati ko rin yung mga kababayan nating sundalo na nasa Mindanao.
ang kalaban ho ng bansa natin, Inchik, number 1. Kaya dapat yan ho ang ating paghandaan. Si Kajun Mariano, baka kala nyo, si Kajun Mariano, artista yan nung araw. Yan dati, si Alma Moreno, may pelikula sila niyan. Si Roy Japan Tour. Kung magagawi kayo ng Japan, gusto ninyo mag-tour sa buong Japan, kontakin ninyo, hanapin nyo, Roy Japan Tour. Binabati rin natin si June Olaguer ng Laguna. Doon naman sa Italy, huwag niyong kalimutan yung Tali and Tago Filipino restaurant sa Rome, Italy. At ito, may babatiin tayo na siya po ay sumasailalim sa therapy. Binabati natin si Miss Lita Brown. Miss Lita Brown ng College Park, Maryland, USA. Lagi pong sumusubaybay sa atin kahit siya ay may karamdaman. Si Maria Cruz, Noli Jacinto, sino pa ba yung mga hindi natin? Si Ella Samson Albiar, nakatropa natin. Rosita DC, June Di Valencia, isang singer-actor. Si Walden Kihan Berry, binabati nga pala sa Guam. Siyempre, ang bokalista po ng dating bandang Abracadabra na nasa Guam, si June Gases. Jermaine Isidro Aguila. Eddie Quiazon. Alexibien Tins Ocampo. Si Romulo Di Guzman ng Laguna. Si Freddy Datu. RJ Rivera. Philip Glenn Araw ng QC. Matagal na nating katropa. Si Leo Villena. Si Green Guevara. Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo na musician, si Bio Durolfo, Greg Belus Jr., Oscar Villaruz, Pedro Pinduco, si Erwin Aguilon, ang veterano na reporter po ng Radio Inquirer, si Mike Madela, Bing Cardenas Branigin, na sa Washington DC po, binabati natin Robert Cortez ng San Bruno, California. Danny Boboy Duran from Libmanan, Camarines Sur. Isang musician po yan, veteran. Oldies but goodies. Maraming musician ditong na sumusubaybay. Oldies but goodies, Si Kaani Flormata Saludes pala, Kaenyang Mina, natin. Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento, Nixon Nang Torres at Mary Jane Molina sa New York, USA. Bernard de los Santos. May babatiin tayo rito, hindi natin yata nabati nung last episode natin. Kaya kailangan, ano ito? Ba't nawala na naman? Pambihira naman ito talaga. Dali lang, Wala Walang internet Naloko na. Mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin. Kaya hindi tayo makapag-programa ng mahaba Tony Aguila.
ng Ontario, Canada. Binabati natin. At saka sina Alberto and Clotilde Aguila. Junior Dal ng California. Si Reddy San Miguel. Art Bell Jr. Danny Trias. Nelson Bebiañas. Aida Trillana, Maria Luisa de la Merced, Danny Trias, isa rin pong veteran musician, lead guitarist ng FBC Rebirth, yung Family Birth Control. Saldi Ting, si Mama Gigi kaya, kumusta? Family Birth Control, at saka si Senyor Tuts Almasan, si Cyril Belen, Lilian Cato Ruiz ng Bay Area sa California, Marita Montajes, Joel Indiape, si Joel din at Lulu Cruz ng San Diego, California, binabati natin mga kaibigan natin, Gina ng Maynila, Virgilio Sabiba, Abibas ng Sacramento, California. Antonio Paraiso. At ang katropa natin si Susana de los Santos ay binabati ko po. David Alwin Mendoza. Si Eden M. Leiva. Erickson Flores ng Los Angeles, California. Joan Oishi. Alvin Samson ng United Kingdom at sina Cecilia at Ondoy, Pogi. Lagi raw nanonood sa atin. Si James Mata, nanonood from Cavite. Binabati rin natin ang kanyang partner, si James Mata, Maria Elena G. Vidal ng Cavite, si Jenna Guzman Carillo. Tina niya sina Alex, Jenna, Alea, AJ, Jenita, Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. June Palencia ng Abu Dhabi. Si Leonard Sunga ng Temecula, California. John N. R. Season, Leonardo Arumin, nanonood from Las Vegas, Nevada, at pinababati ang kanyang mga anak sa Herbosa, Tondo, na sina RN, Mark, mga frontliner po ng DOH, Lester at sila Lailani. Parang hindi malayo sa atin ito, taga Herbosa pala sa Tondo. Ewang Garcia the Great ng Pasay City ay binabati natin. David Alwin Mendoza ng Miami, Florida. Larsen Pastrana, Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City. Rafael Lito Joaquin, Arthur Angelo Fidelino, Rogi Tortalakino ng Cebu, Gabriel S. Florida, Wilson Barayro Caringal, Bong Benavides, musician din po yan. Si Kagawa de Llena Ilyasar Kalunsag at dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Si Placido Corbito, Tigradu, nanonood po ngayon siya from Naga, Bicol. Baka dyan na yung yung Mayon, pakitignan mo kung nandyan na sa Naga. Dati sa Alba yun. May naglipat si Crisiel, nanonood sa atin si Crisiel. Jefferson Feliciano, Elizabeth Lomeda, Fred de la Vega,
Andres Bonifacio na ating katropa sa Michigan. Chuin Laicot. Baste Sebastian. Zaldivar Valeriano. Wesley Cruz. Tess Trinidad. Seattle, Washington. Celestino Otome. Rotzen Zidro RJ. Joanna Carla Digos. Connie Gingnagel. Boy Rupanya na Pascual ng Maribeles, Bataan. Si Boyet Carino. Edwin Angara ng Australia. Don Filimon Indiape. Annie Taundro ng London, United Kingdom. Kaibigan nating Hector Fonasier sa New York. Christopher Canyalita. Rudy Santos, isa rin pong musician, original, horoscope band. Diyan po sa California, nandiyan si Rudy. Si Richard Galliano Tonet Fabie, ito rin po, isang, kumbaga icon na rin ito eh. Sipin mo sila mag-frontak sa Beatles nung mag-concert dito sa Pilipinas. Kasama si Pepe Smith, yung grupo nila. Grace Padilla, Telang Padilla, tsaka si Tita Nela San Diego, binabati natin. Luz Bimin Romana ng Tarlac, Edwin Javier, June Gases, nabanggit na natin. Mimi Basalio, June Ferin, Jen Alchanaig, Andro Ilaw, DC Encarnacion, Alex Camacho, Egay Salabsab Espiritu, Neil Young, Diana Sayas Kirante, Peya, Alberto Arevalo, Nick Ignacio, M. Sanchez Caldevilla, Arthur Bays Fernandez. Baka bayista ito. Si Arthur, si Arthur, bayista nga yan. Leon Nilo, Arvin Lan, Mirna Guillermo ng Chicago, at Roxanne Rankin ng Florida. Siyempre ang ating musician din po, veteran. Nakasama natin sa Japan, si Chito Manalo, noong 1977 to 78. Si Delia de la Paz Guadalupe, Marisa Martinez, Denver Collins from Angeles City, Kamaita Basilio na ating katropa, Mark Ian Halili, mga katropa natin to, kay Mayor Lim, Gerald Alden Tabunda. Paalala mo nga sa akin, Mark, bukas pag-usapan natin si Mayor Lim. Alam nyo, talagang ang experience the best teacher Kaysa yung nag-aaral ka sa eskwela. Alam nyo, ang dami kong na-acquire na karunungan galing kay Mayor Lim. Kaya gusto nating mapag-usapan yan paano ko nakilala si Mayor Lim? Napoleon Gas Gapuliero, pero tayo po ay wala na namang oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi pa sadyang kilala sa daigdig. May pag-isa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat
Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras kaya diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Secretary Anyo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na